My boyfriend is a tomboy. Ito. Kasama natin ngayon si Nika. Nika, ano ang nangyari? Bakit ka nagagalit kung ang boyfriend mo naman, ano ba naman kung tomboy, 'di ba? Ano ba nangyari? Naging ka-chat ko po kasi siya. Kasi naka-chat ko po siya, naging ad friend po kami. Tapos po, Okay, wait ha. May naka-chat ka. Yes po. Okay. Ad friend ko po siya. May naka-chat ka, friend mo. Yes po. Okay, tapos? Ako po yung una nag-attempt sa kanya na mag-chat. Kinakamusta ko po siya. Kasi, Bakit? At teka, umpisa natin ha, Nika. Relax ka lang, huwag ka magmadali. Kasi mas importante, malinaw ang kwento, ha? Okay, so, meron ka nakitang profile pic po na pogi po. Poging lalaki, Ate Nika. Yes. Poging lalaki. Tinawag niyo ba ako? Poging lalaki. Poging lalaki. Check. Ano na next O ba na yun? communicate? Yes po. Okay, kwento mo na, Ate Nika. Yan po, madalas na po kami nag-chat. Ngayon po, lahat po ng mga tungkol sa akin po, sinasabi ko sa kanya, ganun din po siya sa akin. May trabaho po ako. Ngayon, maging sweet na po kami sa isa't isa. Pinaalalahanan po niya ako. Pinaalalahanan ka niya, katulad ng mga anong paalala? Kumain ka na ba? Okay, so tuloy mo yung kwento mo. Ayun nga po, naging palagay po kami sa isa't isa, naging malambing po siya sa akin, ganun din po ako sa kanya. Lagi po niya ako pinapalalahanan, yung mga suot mo, ayusin mo, kumain ka na ba? Kapag okay ka lang, magpahinga ka rin, ganyan po yung sinasabi niya sa akin, hanggang sa nahulog po yung loob ko talaga sa kanya. Okay, nahulog ang loob mo, ikaw ba ay single? Ang totoo po, ako po ay may ka-live-in at 6 ang anak ko po. Kailan nangyari ito? 1 month ago na po. 1 month ago. 1 month ago lang, gano'n na kayo katagal ng live-in partner mo? 15 years po. 15 years. Okay, so nahumaling ka? Yes po. Dahil ba ito ay bago sa pananaw mo, pagtingin mo? Saka hindi po, kasi po siya po yung naging sandalan ko doon sa oras po yung mga malulungkot ako. Sinishare ko po kasi sa kanya yung mga ginagawa sa akin ng kalibin ko. Kaya po, nahulog ako sa kanya. Nasa isang relasyon ka ba na malungkot? Yes po. Okay, kaya ka na-fall, merong nagpa-fall, meron kang naging shoulder to cry on. Yes po, Actually, ano pa lang, computer to cry on pa lang, no? Social media to cry on. Nako, yan na nga ba sinasabi ko. Okay, so kayo ba ay nagka-video call na? Hindi po. Never kayo nag-video call? Last time po, kaso blurred din po. Blurred yung video Yes. call. So, pangit yung camera. Baka Baka 2 mega. Pangit po yung phone. Ha? Pangit po yung Pangit yung phone nino niya? Yes po. 2 megapixel? Okay, so, teka ha, kasi doon na rin naman natin pinag-uusapan eh. Alam na rin naman natin yung idea na sinasabing ang boyfriend niya pala ay tomboy. So, eto ba ang pagkakakilala mo or ang pakilala niya sa'yo, siya ay lalaki? Yes po. Poging-pogi po. Ibang-iba po doon sa profile picture. Pati po yung pangalan niya, Mama Carla. Siya ang tiyahin muna. Huwag masyadong excited. Ano? Siya. Ano ba yan? Bobo! Uy, wag! Dahil malaking bagay din, malaking tulong sa storya, si tiyahin ni Kenneth na nagsasabing dala lang ng sobrang pangangailangan kaya nagawang manloko ng kanyang pamangkin. Nene, pasok! Ate Nene, diretsahang tanong, ano itong mga matitinding pangangailangan ng pamangkin mo para umabot sa panluloko? Ate Nene, tanungin muna kita kasi tinignan namin yung profile pic. May nakalagay, one mutual friend. Ikaw ba yon? Hindi po. Okay, hindi ikaw. Okay, so yung tanong ko sa inyo kanina, ano yung mga pangangailangan? Bakit kailangan umabot sa panluloko na? Ma'am, kailangan kasi po, wala po siyang trabaho. Wala pong talagang pagkukuha ng talaga ng pera. Ngayon, sa amin hindi po siya makahingi, gawa rin. Walang-wala rin po kami. Kaya nagawa po ng pamangkin ko po yun.
siya ba ay may kapansanan? Wala naman po. Ilan taon siya? Ilan taon yung pamangkin niyo? Ano po, 21. 21. Siya ba ay may sakit po ba? Wala po. Walang sakit. Wala po. So wala hong dahilan para hindi makadiskarte ng tamang pagkita ng pera. Si Nika lang ba yung naloko niya o marami pa siyang Pangalawa na po, ma'am. pangalawa na? Nakamagkano ka na ba, Nika? Bakit ganito na yung galit mo sa kanya? Kailan ang unang hingi? Nung April 1 po, 3,000 po. Bakit daw? Anong dahilan? Kasi daw po may sakit ang nanay niya. Totoo ba to, Ate Nene? May Ito po, sakit ma'am. talaga? Meron po, ma'am. Talagang may sakit po. May sakit talaga yung nanay niya. Okay, so talagang merong kapit sa patalim na peg, no, sa para makapanloko ka. Ay, nako, pero wala talagang justification yung panloloko. Panloloko ay panloloko, 'di ba? Katulad ng lalo na yung social media na manghihingi ka ng pera. Ang daming ganyan, ha. May mga ibang lahi pa nga. May mga ibang lahi at hindi lang milyon ang nakukuha nila minsan. Okay. So, Nika, magkano yung next? 1K po. Ito na yung pinakahuli. Yes po. So, naka-4,000. Yes po. Okay. And then after, ano na nangyari? Kayo ba ay nagkita na? Ano po, nag-request po siya na magmita po kami. Umuo naman po ako dahil nga po talagang gusto ko na rin siyang makita ng time na yun po, Mama Carla. No, yung live-in ko po, lagi po siyang stay-in from Pangasinan. Hindi na po siya sa akin umuuwi. So, hindi na siya live-in. Live-out na siya. Living out pala, oo. Okay, kung living out na siya, kasi malungkot ang buhay ni Ate Nika, ha? Yes, Nakikita ko naman. Sa 6 na anak, Yes. suportado. Di bali, minsan po nagkukulang rin po. Kaya po, lahat po ng trabaho ginawa ko po, namamasura ako. Namamasura po ako, nagigip po ako sa kapitbahay namin. Kulang po talaga yung pera ng 6 na anak namin. Hindi nga po, kaya po nangyari na gano'n na. At nag-extra ka pa ng padala Yun nga po. sa kachat mo. Siya naman ang tiyahin ni Nika na galit sa ginagawang panloloko ni Kenneth kay Nika. Ningning, pasok! Walang niya kayo! Manloloko kayo! Magtiya kayo! Walang niya! Walang niya! Kayo! Kasi! Manandiya kasi! Kung ano yung manandiya ako! Pero ang manandiya kasi! Kapatid mo yung pera ko! Pinaghirapan ko yan! Yung pera mo yan! Balik nyo! Aling Ningning, alam mo bang may relasyon si Nika at si Kenneth noon? Wala po akong alam. Nagpunta lang po yung pamangkin ko sa akin nung nagkaroon po ng problema. So may problema na nang dumating sa'yo. Di Opo. wala kang alam. Wala po. Pero may kwento ka. Opo. Dr. Love! Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Ang purpose ni Kenneth ay manloko. Kasi sinimulan niya ang istorya sa panloloko. Dishonest. Itinago ang muka, itinago ang identity. Alam niyo sa Biblia, mga kapatid, sa Biblia, yung daw taong ginagamit ng demonyo ay anak ng dilim. Ang anak ng dilim ayaw sa liwanag dahil makikita ang lahat ng maling ginagawa. In other words, kapag tayo kapatid ay nagtago sa kasinungalingan, natatakot tayong malaman ng katotohanan. At yun si Kenneth. Okay? So, si Kenneth may mali siya na, may intensyon na masama. At hindi ako mapapapaniwala na in love si Kenneth kay Nika. Naghahanap siya ng mapeperahan niya. Sorry for the word. Pera-pera lang to. Naghahanap siya ng mapeperahan. Kaya ako sinabi yun, sapagkat nagsimula siya sa mali. Nagtago siya
Di ba? Si Nika naman has been unfaithful sa kanyang ka-live-in. Nika, miski hindi kayo kasal, inaasahan yung pagiging tapat mo, loyal, faithful sa kinakasama mo. Ano man ang problema ninyo, pera, wala sa atin ang hindi na mo problema sa pera. Kami man, may problema rin kami sa pera. Pero nasusolusyonan yan. Ang masakit na ginawa mo, hindi ka naging tapat doon sa iyong ka-live-in. At kung ka-live-in mo man siya, kailangan yung mandatory yun, yung relasyon may pagiging tapat, honesty. At yun ang dapat nating matutuhan. Maraming salamat, Mama Carla.